Good day mga ka-airsoft, good day mga kabigman. Hello mga ka-airsoft, I'm back na naman, no? Masaya na naman tayo ngayong hapon na to sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft from different province. Hello po sa total of 1 million subscriber ng Big Man Hobby Shop. Hello po sa ating mga kababayan, no, from different province, mga seaman, mga construction worker, mga security guard, mga engineer, mga doktor, mga police, mga enforcer, anyway, MMDA enforcer, kahit nasan ka man. Hello, magandang hapon sa inyo mga ka-airsoft, no? Okay mga ka-airsoft, ngayon, magdadaos tayo ng review and unbox. Napakatitikas ng mga unit dito. Nagkataon naman, timing to, no? Tatlong airsoft is iririgalo at ipapagamit ng kanilang mga tatay sa kanilang mga anak. Okay, no? Kaya meron lang akong konting tips, no, regarding sa pagpapagamit po ninyo ng airsoft sa inyong mga anak. Siyempre, on the first day, on the first week, and on the first month, make sure mga ka-airsoft, mga tatay, no, make sure na yung guidance ninyo is nandyan while yung mga anak ninyo is naglalaro ng airsoft, no? Huwag po nating hahayaan na yung mga anak natin on his first fire ng airsoft, on his first week, on his first month na solo lang nag-airsoft. Siguraduhin po natin na yung guidance, kasi ganito, iba kasi yung kaisipan ng mga bata, no? Minsan kahit anong pukpuk mo, kailangan i-follow up mo yung paalala sa kanila. Kasi bakit? Dahil nga bata sila, medyo hindi sila nakafocus pa, ang tendency, malikot ang isip nila. Yung mga itinuturo natin sa kanila na regarding safety, nakakalimutan nila. Kaya ako, pakiusap ko sa mga magulang na minumulat, no, yung anak nila sa paglalaro ng airsoft kesa dun sa mga gadget, no? Tama naman, tamang desisyon para sa mga magulang na mas hayaan yung maglaro yung anak ninyo ng airsoft kesa maghapon nakababad sa gadget, no? Tama yun. Kasi maraming advantage and disadvantage yung paglalaro, pagbababad sa gadget ng mga mahal nating mga anak. Okay? Kaya mga ka-airsoft, yun lang, sa mga magulang dyan, yung paalala ko, medyo yuko mo nga konti yung dito, look, hindi ganong nahahagip yung ano. Konting-konti lang, ha? Yan. Yung paalala ko, wag nyo pong kakalimutan. Konti lang yan. Okay na? Ayan. Wag nyo pong kakalimutan. Okay? Good day and good afternoon to all. Alan Villaris. Hello, sir. Good afternoon, no? Hi po ulit, sabi ni Ronald Alan Forques. Uy, siya to. Di ba? Si Sir to. Taga, wow, Iloilo City. Napaship na ba natin yung Going Autumn? Okay, no? Sayang, hindi pa to nakahabol. Okay, unit ang ating airsoft. Ayan, watching pala sila, no? Watching siya, no? Eric Duyon, good PM. Pabalik ko po sana yung magazine ko, please. Pabalik po sana. Ano bang gusto nito? I-repair yung magazine niya or ibalik na lang kahit sira? Balik na lang natin kahit sira yung magazine mo since hindi ka makapag-antay. Ayan ka na naman. Ito yung nangungulit nun eh. Ito yung nangungulit nun. Sir Eric Duyon, kung meron kang mensahe sa amin, pwede mong i-chat sa page. Huwag sa comment section, no? Tandaan nyo, ang sinasabi ko, pag meron kayong concern, may problema kayo sa airsoft nyo, ang gawin nyo, tumawag po kayo. Mas mabilis pong maia-address yung problema nyo kung tatawag kayo. Pero kung magme-message kayo ng ganyan na parang feeling nyo naagrabyado kayo, wag naman po, no? Maayos, professional namin kayong tinuturing. Kung hindi kayo sanay rumispeto ng kapwa nyo, kami po sanay kami rumispeto. Pero pag yung kapwa namin walang respeto, masahol pa kami sa taong pinaka walang respetong tao, no? Wag pong ganyan, sana gumawa po tayo ng tama. Maliwanag naman ang bilin ko eh. 'Di ba? Ang bilin ko, pag meron kayong concern na gusto nyong ma-address ASAP, ang gawin ninyo, tumawag kayo para makausap ninyo, direkta kanyo kami makakausap, no? O wala akong sinabi na pag meron kang problema, i-comment mo yung problema mo sa comment section. Paki-block na tong Eric Duyon na to.
Paki-block na, tawagan nyo na lang. Na ganyan, no? Wow, kasama sa review yung unit na like ko. Ano ba yung unit na like mo dito? Sir Alan Villaris. Ronald Alan Porque, request ng ating ka-airsoft, no? Glock. Okay, Glock. Regarding Glock, okay si Glock. Tatapatin ko kayo, okay si Glock. When it comes to accuracy, when it comes to paghubog nung bata regarding sa pagpe-play. Pasensya na po kanya, ala po kasi reply sa page. Kasi nga ang bilin, tumawag pag may concern, di ba? Puro ka na lang kasi sir, pasensya eh. Hindi mo kasi unang beses ginawa to. Ako lang kasi ang nagla-live sa Big Man, sir. Kung hindi ako nagkakamali, 3 beses mo na akong kinukulit sa ano. Ito yung magazine mo, unable, hindi natin magagamit. Hindi namin pag-iinteresan tong magazine mo. Yung magazine mo, hinahanap, mulat sa Pulsa page ko, sinasabi ko sa inyo, na pag itong ibabaw na to ang nasira, mahihirapan tayo. Okay? Ngayon, hinahanapan namin to ng replacement para magawa. Okay? Hinahanap. Nung ipinaship namin yung item mo na ni-repair, maliwanag naman na sinabi sa iyo na hindi mo nakasama to dahil hinahanapan nga ng replacement to. Ngayon, sana pala sinabi mo na kung mangungulit ka lang ng ganyan, sana pala ang ginawa ko, pinasama ko na concern lang kami sa iyo. Kesa itabi mo to na hindi mo na magamit, palitan na lang sana natin to. Actually, kung mapapalitan to, hindi ko i-charge sa iyo eh. Ibibigay ko lang libre sa'yo. Pero dahil sa inis ko sa'yo, dahil sa hindi magandang ugali mo, ipapablock kita rito sa page namin. No? Para matuto kang makipag-coordinate sa phone na lang. Okay? Pasensya ka na. Pinagbigyan kita nung una, medyo hindi maganda yung tono mo. Pinagbigyan kita nung pangalawa, hindi rin ko rin nagustuhan. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Ipapabalik ko sa unit mo nang hindi nagawa. Pero hindi ko ginawa, pinagawa ko pa rin, di ba? Itong pangatlo, hindi ko na kaya to. Pabablock kita. Paki-block na lang. Paki-block tong tao na to. Mahirap ka usap to. Okay, no? Okay. Gandang hapon po, Boss Big Man. Kakauwi lang galing firing range dito sa Rizal. Oh, pony, ha? Puma-firing range ka na, ha? Okay, boss, dito po kami sa labas. Titingin po sana kami, eh. Uy, ano to? Ayan, ang hirap. May gusto mag-walk-in pero wala namang booking. Baka nasa likod ka ng Big Manabi Shop. Dapat nandito ka sa front, no? Yung may nakaparadang white Montero na merong trailer, motorcycle trailer, no? Okay, so let's begin, no? Unit natin ka-airsoft, Ronald Alan Porques, ang gusto niya is the Glock, no? Ito yung Glock. Kasi ang gusto ni Sir Tan na Glock. Ipinaliwanag ko na yung Tan na Glock, ito, sige. Parang ang gusto ni Sir, ito, Gil, eh. Yung ano, Tan. Ano ba, 17? Parang ito ang gusto ni Sir. Tama ako? Sir, ganito kasi, no? Okay lang naman kung ito. Actually, entry level na masasabi, no? W ito, Taiwan naman to. Kaya lang, ito yung pinaka-budget meal. Ito yung pinaka-lowest sa lahat ng Taiwan. Itong model ng Glock na to. Nasa garahe raw sila. Ayun. Mali yun. Dito, para makausap sila ni Shay. Lipat po kayo sa harap, sir. Lipat po kayo rito sa harap. Likod ng bahay yan, garahe po kasi yan, no? O yun, ito yung Glock na sabihin na nating hindi ko sinasabing madaling masira, pero ito yung entry level lang, no? Ang gagamit kasi bata, syempre bata, medyo careless, medyo nagiging alangan ako, no? Kung mapapansin ninyo, ang markings niyan, hindi yan fully licensed. WE lang kasi to, no? Regarding sa internals, okay naman, pero may mga history, may mga cases to na nasisira yung hammer assembly, nagra-rapid fire. Okay? Ngayon, ang marerekomenda ko kay sir is yung fully licensed, yung high-end version, yung high-end, yung high quality na Glock. Yun ang marerekomenda ko kay sir. Which is, alam niyo naman, pagdating sa mundo ng Glock, the best ang Humarex.
'di ba? Hindi siya yung pinaka the best, pero one of the best brand. And this brand is the collaboration of Umarex and SRC. Umarex, the best, SRC, high-end Taiwan, pinagsama, collaboration. Ito na po yun, okay? So, papakita ko. This is a Glock 17 Gen 5. Pero Sir Ronald Alan Porques pala. Porke ako ng Porke. Sorry. Ronald Alan, just in case na gusto mo magpalit, ito, or ito, okay lang, pwede, no? Pwede ka pa rin magpalit, no? So, this is the Glock 17 Gen 5. What is good and special about this? Full CNC steel ang hammer assembly niya. So, wala ka ng kaba na baka masira yung hammer. Glock 17 lang, wala namang rapid fire, pero baka pag nasira kasi yung hammer, ang cases, lots of mas maraming cases ng nagra-rapid fire yung unit. Magugulat ka, single fire lang naman yung binili mo, pero pagkapasok mo ng magazine, then kinasa mo, nagra-rapid fire agad. Defect yun, hindi features yun, ha. Defecto yun ng unit. Ikaw nga ang kumausap, kung kukuha, pwede mo nang i-go, si Shane na lang mag-entertain. Pero if not, yun, no? Hindi defect yun, ha. So, ito kasi, since malayo ka, sir, malayo ka, Iloilo ka, okay lang po kung ang pagitan natin isang kanto lang, okay lang na kumuha ka nung mga sinabi ko nung una, no? Pero, yun, pero kung Tuton daw gusto ng anak mo. Baka yan yung okay. Ito, magpapalit? Oo, tuton, sabi niya. Okay, sige. So, i-ano muna natin, no? So, ito. Okay, yan, nandyan, ha. Then, this is the Glock Perfection, GP. Ano ba to? Nakalimutan ko na. GP 1799. Sino sabi? Alam niya? Alan. Si Alan. Bibo talaga yan. Si Brother Alan Villaris, no? Okay, na anak ko, nakanood ngayon. Okay, ganda ng tuto. Baka ito. Ganda ng tuto, no? Okay, this is yung tan ata, boss. Ito ba? Ito? WE lang po ito, ha? Baka ano kayo? No, okay. This is the GP7. Ayan mo, magre-reply. This is the GP1799. Okay, what is good and special about this? Mga ka-airsoft, grabe to, premium na premium, no? Makikita mo, why? Naka-gold barrel. Pwede rin natin, sandali. Pwede natin palitan yung gold nito, ha? Kung ayaw nyo ng gold, pwede natin i-block to. Ang ganda nito nung blinak namin, no? Naka-gold outer barrel. So, hindi siya fix. Sasabihin ko na sa una pa lang, ha? Ang mga Glock hindi namin fini-fix, not unless i-request nung ka-airsoft, no? So, napakaganda. Makikita ninyo yung pagkaka-silver niya. Yung silver niya is smoky. Hindi katulad ng mga other silver like this. Yan daw yung GP. Okay. Get na rin. Tingnan mo yun, no? Okay, no? Makikita nyo, ito yung mga silver na ordinary. Uy, huminto ako rito. Ha? Tingnan mo. Huminto ako rito sa live ko. Hindi na. Check mo sa kung ayan na. This is the ordinary silver, no? While this is the smoky silver. And what is good and special about this? Makikita nyo mga ka-airsoft, look at this. Naka-magwell siya. Premium na premium yan. Naka-optic front and optic rear. Di ba? Ayan, no? Makikita nyo, neon green. Then, neon orange. Yan, ha? Naka-gold barrel. Makikita ninyo ito, ha? Ito mismo, itong shape nitong mango, yung shape ng grip niya is nakaakap talaga sa palad. Okay? May downside lang to. Tatapatin ko na kayo. I have to, kailangan sabihin ko yung
yung pros and cons. Ang pinaka cons nitong unit na to, yung downside niya, mataba yung grip, no? Halika nga rito, Lucas. Ilang taong kaya yung anak ni Sir? Ewan. Anyway, no? Mapapansin nyo, ha? Papahawak ko to kay Lucas. Okay, hawak mo nga. Kahit ganyan, side lang yan. Komportable ka? Sa grip. Komportable? Komportable naman. Dito, anong mas komportable ka? Ito or ito? Yung size yan. Ano yung mas masarap sa'yo? Para sa'yo. Okay sa'yo 10 yan. daw. Same kay Lucas. 10. Yan okay sa'yo yan. Pero ito, hawakan mo. Ayan. Same din. Komportable. Yun. Okay. Okay, no? So, si Lucas, 10 years old. So, both unit naman komportable. Siguro iba lang yung ibang size ng bata. Halimbawa, let's say mas maliit na bata, okay na yun. Pwede mo naman bantayan yun. Hindi naman hindi. Baka pala lumabas no? Ako na. Sige, si mama na. Ayun. Yung iba kasing size ng bata, mga Airsoft, medyo maliliit, di ba? Maliliit din ang palad. Ang tendency, nahihirapan silang abutin yung trigger. Himbis na yung kamay nila, ito. Dapat kasi itong V na to, itong V ng kamay mo, dapat nandito. Ganyan. Pag ngayon, yung bata, yung V ng kamay niya, papansinin nyo, pag yung letter V ng kamay niya is nandito na, hindi tama yon. Hindi tama yun, ha? Dapat itong bumababa na to, itong V ng kamay natin na to, dapat yan, nandito, nakasadlak dito yan. Yun ang pinaka-proper, okay? Pag yung itong V na to, is nandito, dumanon na, nandito na, para lang maakap niya, is aabutin ng kamay niya, yung trigger, or yung iba, yung V nandito, pero ang pipindot nila sa trigger, ito, mali yun, okay? Mali yun, ha? Mali ito, ha? Mali na nandito yung V, yung palm mo, then ang ipampipindot mo sa trigger is ito, mali po yun. Kailangan po, ganito, yung V nandito, then itong ipampipindot mo sa trigger. At mali rin na itong V na to, ito, is mapupunta dito. Dito mapupunta, gano'n, no? Yung ibang bata kasi, inaabot nila to ng ganyan. Yan, halos ganyan na. Yung V nandito na, mali po yun, ha? Kumbaga, mas maganda kasi na sa unang subok pa lang, sa unang hawak pa lang niya, i-present na natin yung tama. Okay? So, bahala ka sir, mamili rito. This is the Glock Perfection, no? 1799. Napakaganda nito, napakasarap, napakasulit dito. Yun nga lang, naka-gold barrel to. Okay? Ang pinaka-downside na nakikita ko rito is naka-gold barrel. Siyempre, hindi naman pure gold to mga ka-airsoft. Hindi naman siya solid na gold. There will come a time na darating na, syempre, mapupudpud to. Di ba? Mapupudpud yung part na yan. So, possible, lalabas yung pagiging alloy niya. Kasi, syempre, tubog lang yan, no? Yun lang naman ang mga nakikita kong downside. Other than that, wala na. Napakasarap gamitin. Masarap siya, okay? So, then, ayan nga, ayan na yung Glock. Then, next unit natin, unit ng ating ka-airsoft, Seferino de la Cruz o Pumalarang, Zamboanga. Okay, no? So, napakaganda nito. This is the Action Army, okay? Wala tayong nire-review 2011 ngayon. Lahat ng nire-review ko ngayon is galing sa Glock platform, no? Napakaganda, napakalupit, nakikita nyo, napaka-compact siya. Sing-sing. Okay, parang Glock 17 din. Medyo tactical na talaga yung dating niya. No? Akin na yung matandang version nito, yung color black dyan. Medyo tactical na talaga yung dating niya. Okay, this is the Army AAP, ano to? 01C. AAP assassin na lang, no? Okay. Ito yung anak, yung pang-assassin, no? What is good and special about this? Naka-fix outer barrel to. Naka-fix talaga siya. Then, merong rail sa ibabaw para sa scope. Parang ganito. Yan. Pwede mong lagyan ng rail ng scope ng ganyan sa ibabaw. Pwedeng i-set up, ha. Ayan, okay? Ayan, ha.
Hindi mo na kailangan ng mga mounting or what. Yan ng scope na yan, pwede. Okay? Then, okay, yun, mayroong rail. Pwede mo pa rin siyang lagyan ng laser dito sa ilalim. Sinaside lang, di ba? Sinaside lang, parang ganito. Sorry, wala. Dali. Maganda makita. Ayan, ito. Parang ganito. Ayan, parang ganyan na setup. Okay, ayan, ha? O, ayan, ha? Okay, kita nyo? Ayan, ha? Ayan, ha? Ayan. Pwedeng lagyan ng laser na ganyan. Ayan lang yan, ha? Ayan, okay. Ayan, napakaganda, di ba? Then, pwede rin lagyan ng scope. Yun ang meron tong unit na to, no? Tactical version. Napakaganda, okay? Naka-fixed outer barrel, upgraded half-up rubber, okay? Tapos, meron siyang may single fire and rapid fire. Patay tayo dyan. Okay, no? Okay, may single fire, may rapid fire. Ibig sabihin, dual firing mode. 2011 ba siya? 1911 ba siya? No! Glock platform pa rin siya. Mapapansin nyo, ito yung magazine niya. Okay? Ilagay ko yung magazine nito. Pwede. Ilagay ko rin yung magazine nito. Pwede. Di ba? Napakaganda niya, napakalupit. Tactical. Uy! Napindot ko, sorry. Tactical na tactical yung dating niya. Okay? Ngayon mga ka-airsoft. Nasa na ba? Dito ba yan? Okay, yan. Ngayon mga ka-airsoft, kung ito yung anak, papakita ko sa inyo yung ama, yung tatay. Ito. Oh, yan ha. Gonda, di ba? Gonda. Okay, no? Kaya, di ba, mostly sasabihin nyo, Big Man, pa-recommend nga ng unit. Hindi ako magre-recommend. Kasi bakit? Maaring yung gusto ko, hindi nyo gusto eh, di ba? Kung ako maglalaro, sa totoo lang, ang gagamitin ko ito or ito. Oh, yan. Alam ko hindi nyo magugustuhan. Kasi ang nagkakagusto rito yung mga pro na. Yung mga tapos na dun sa maporma. Yung mga tapos na dun sa mga matitikas na itsura, na mayayabang na itsurang baril. Gusto na lang nila yung plain and simple and effective. Ito yun. Ito yung yung unit na to. Kaya ito si Sir Seferino de la Cruz, 14 years na siyang active na naglalaro ng airsoft, taga Humalarang, Zamboanga del Sur. Okay? So, ito yung tatay, ito yung anak. Father and son. Napakaganda, no? Yan yung mga unit na i-review ng box natin for today. Okay? Woo! Let's begin. The best din ang AAP. Oh, syempre! Action Army yan. Ano ka ba? Talagang the best yan. Brother Alan Villaris, no? Okay. So, let's begin, mga airsoft. Unit ng ating airsoft. Marlo. Ay, may napili na ba? Yung JP. Ito rin? Si Ronald? Yan nga. Ito na? Yung shipping. Oo. May anak. Pa-confirm? Wala siyang kinat. Wala siya. Okay, Sir Ronald Porques, please confirm on the live kung okay na to. Final, sir. GP. Okay, sir. Thank you. So, unahin na natin sa kanya. Unit ng ating ka-airsoft. Ka-airsoft. Sir Ronald. Gail, pwede rin na. Ayan. Unit ng ating ka-airsoft, Sir Ronald Alan Porques. So, ito na, no? From Barangay San Jose, Villa Arevalo, Iloilo City. Okay, no? So, the GP 1799. Good choice. Maganda yung choice mo. Maganda yung napili mo, sir, no? Kesa mag-plain and ordinary Glock ka, okay to. Glock precision tayo, no? Nasabi ko na sa iyo yung special and good about this unit, no? Hard polymer, then full metal internals. Tapos, isa pa, mga ka-airsoft, pagpasensyahan nyo na, kung merong mga pumupuna, bakit daw hindi ko tinuturuan yung mga ka-airsoft on how to dismantle the unit. Grabe, naririnig nyo ba yung ulan? Maingay ba? Or clear audio pa ba tayo kahit wala akong mic? Pa-chat nga. Pa-chat.
Pa-chat po. Clear audio po ba tayo kahit walang mic? Oh. Okay, no? So, paano ba sabihin ito? Malamang sa malamang, yes daw, clear audio, no? Okay, malamang sa malamang naman, nakakayanin to nung anak ni Sir. Sabi kasi niya, 10 years old, okay? So, the best naman talaga to. Isa pang the best na nakikita ko pala rito. Just imagine itong block or yung tan, ha, na ilapag mo sa magaspang na lamesa, na ilapag mo, may mga bato-bato, may mga alikabok. Ngayon, all of a sudden, dinampot mo siya ng walang pag-iingat, ng mabilisan. Medyo gumasgas siya. Magiging visible yung gasgas. Sa totoo lang, walang biro, no? Walang magiging visible yung gasgas, oh. Ano ba, ginasgas mo, magiging visible yung gasgas, no? Kaya nga mapapansin nyo, gumagamit ako ng parang blue matting para patungan sa kanila, para hindi direct sa salamin, no? Kasi pag direct sa salamin, baka tumama, gagasgas, di ba? Yun ang downside din nito. Ngayon ito, makikita nyo, silver siya, smoky silver, napakaganda. Kahit wala kang kinakabahan kasi walang paint na mag-chip. Yan ang pinaka the best dito sa unit na to. Ngayon, from the Glock platform pa rin siya. Okay? Kahit anong gawin natin, hindi mo siya matatawag na 100% pure metal. Inadapt siya kung ano yung totoong Glock sa tunay na buhay. Okay? Yung tunay na Glock sa totoong buhay is 50-50. Okay? Internals, full metal. Then, the grip is hard polymer. Yan, di ba? Tapos, compared to ordinary Glock, ito merong magwell. Okay, ito yung i-review and unbox natin for our ka-airsoft. Okay? Siyempre, kailangan gagamit tayo palagi ng silicone oil. Ito, importante ito na maipaalam mo, sir, dun sa batang gagamit, tsaka sa'yo na rin, siyempre. Okay? Spray. Spray dito sa mismong output valve. Lucas, ready camera. Press the valve, pindutin, saka natin sprayan. Si Blight hindi na ulanan. Okay, no? Press the valve, then spray tayong silicone oil. Bakit kailangan i-press yung valve, big man? Grabe to si Sir. Inunahan niya yung buyer nito. So, mamaya magla-live tayo isang isa pa para dito kay Sir Marlo. Okay, no? Anyway, ayun. So, kailangan natin mag-spray ng silicone oil. Tuwing kailan mag-i-spray? Araw-araw ba? Or tuwing magpuputok ba? Hindi po. Mag-i-spray lang po kayo pag napansin nyo pong tuyo na yung mga valve. Mapapansin nyo tuyo na yung mga valve kasi hindi na magiging visible yung langis. Okay? Then, spray rin tayo, mga bossing, sa ilalim. Ito yung kung tawagin, inlet valve. Itong unit na to, naka-fine tuning na, naka-trigger job na. Kaya maglalagay tayo ng gas dito, 2 seconds lang. Yung 2 seconds na ilalagay natin na gas, sobra-sobra sa isang puno. Ilan ba ang puno niyan, big man? Okay, ang puno nito is 27 rounds. Pero palagi, ang ilalagay nyo lang is 20 to 23 rounds para maiwasan nating masira yung spring. Okay? Ngayon, kuha tayo ng gas. By the way, mga ka-airsoft, 12 kg lang ang ginagamit dito, okay? Upside down, isakto mo, then press down. 1, 2 seconds, okay na yon. Then, kuha natin ang reloader. Hatakin po ang spring pababa, okay? Habang hinahatak, put your right thumb here para kung mabibitawan mo to, right thumb mo isasalo. Then, lagyan ng bala, then pump. Okay. Yung orientation ng bala, just make sure na properly oriented yung bala. Left, right, left, right, left, right, left, right. Huwag pong bungi. Kasi, mas maganda kung may kaayusan. Mas solid, mas maraming malalaman. Okay? Then, punta tayo muna sa unit. Set aside natin to. Punta tayo sa unit. Saan ba nilalangisan ng Glock? Number 1, dito sa ibabaw. Para ano? Bakit kailangan sa ibabaw? Para wag masyadong magasgas. Although magkakaroon ng mga hairline na gasgas, pero hindi totally mababakbak. Okay? Sprayan ng ibabaw. Then, kasa natin. I-lock manually. Ito. Then, sprayan po natin ng nozzle. Okay? After you spray,
release, then rest. Ang hammer ng Glock, internal, nasa loob, kaya hindi nyo nakikita kung nakakasa. Hindi katulad ng mga 1911, 2011 may hammer dito. Okay? Sa Glock, wala. Okay? Pasok sa unit! Okay, sige. Lucas. Okay? Pasok sa unit. Mga ka-airsoft, GP1799, Glock Perfection, firing! Wala pa lang. Pucha. Ulit. Take two. Take two. Okay. Take two, Lucas. Okay, mga ka-airsoft, pasok. Kasa. Glock GP 1799, firing! Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Balik tayo rito. Mapapansin ninyo to, wala na siyang bala. Tama yan, pag itatabi nyo na. Okay? Make sure na pag itatabi nyo na, wala ng bala. At syempre, wag nating itatabi yung unit ng nakababad dyan yung gas. Kailangan kung itatabi nyo na, hindi nyo siya lalaruin ng more than 1 week or more than 2 weeks or more than a month. Make sure walang lamang gas yung magazine. Press the valve. Marami pa to. Pero kailangan pakawalan na natin para maipakita natin. Okay? Pero kung kayo na yung maglalaro, wag lagi yung pinapasingaw. Kasi for sure, lalo na pag bago, may maglalaro kayo. Press the valve. Ganyan, dami pa, di ba? Ngayon, syempre, basahan. Wipe those excess oil bago itabi para mapanatili nating maayos at maganda ang ating airsoft. Meron akong ano rito eh. Ayun. Okay, wipe those excess oil. Ayan, no? Punasan natin, no? Ang ganda ng unit eh. Yung pagkaka-silver niya, bago natin tabi, punasan para palaging mukhang bago at saka hindi siya magmukhang luma at saka hindi siya manggitata. Another things na ipapaalala ko sa inyo, yung airsoft natin madalas ngayon ng maulan. Example dito sa shop, aircon. Ayaw ng airsoft yung ganito kalamig. Pag naglalaro kayo at napansin nyo yung magazine ninyo malamig, ang gagawin ninyo, painitin nyo lang. Painitin nyo lang, use your body temperature. Hindi nyo lalagyan ng lighter o ilalagay sa apoy, okay? Papainitin nyo lang using your body temperature para mag-cool down muna. Okay? Para yung sobrang yelo sa loob, lumalamig kasi siya, bumibigat ang hangin, malusaw, mag-form or ma-convert onto air. Okay? Paano nyo lang, paanoin nyo lang, painitin ng bahagya using your body temperature. Okay po? Yun. Unit ng ating ka-airsoft, Ronald Alan Porques, iririgalo sa kanyang anak. Napakaganda. Glock GP1799. Nabablanko ko. Okay, for packing and for shipping. Merong may-ari nun, inagaw mo, Sir Ronald Alan Portes. Okay na? Okay. Next unit natin. Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Seferino de la Cruz, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Okay. Yun nga, si Sir is active sa paglalaro ng airsoft, no? Nasira na yung ano niya, yung John Wick niya na secondary niya, no? So, yung handgun niya, yung pistol niya na John Wick. So, gusto niya step up onto the next level of gaming, okay? This is the Action Army 01C. Ano na lang, to make it short, AAP Assassin. This is the AAP Assassin by Action Army. Napakaganda niya mga ka-airsoft. Napaka-handy rin, no? Ang sarap rin. Ang bit-bitin. Tapos,
Ako kasi may mga unit akong tactical na kinakagustuhan. Meron din mga ayaw kong tactical, no? Pero this one, swak sa panlasa ko to. Gustong gusto ko tong itsura nito, no? So, okay, let's begin. So, ito na yung unit. Siyempre, anong gagawin natin? I-demo yung Caspar natin, okay? Mag-catch, magazine release, press lang. Okay. So, this is the magazine. Ganun pa rin, no? Lahat naman ng airsoft, kailangan iwasan nating malaglag ang magazine, okay? Press the valve, then spray. Okay? After that, spray rin tayo sa ilalim nito. Magugulat kayo rito, Glock platform. Sa itsura pa lang mukhang 17 lang siya, pero may rapid fire pala. Okay, so, ayan. Nasaan na yung ano natin? Nasaan na yung... Ay, ayan. Hatakin pa baba, put your right thumb here, then pump. Dapat ang ide-demo ko ngayon, tatlo, pero napigilan. Dalawa lang muna kasi hold natin to. Nagpalit kasi yung bossing natin on the live, no? So, alisin natin to. Bakit hindi mo nalang palitan agad, big man? Hindi pa kasi naka-fine tuning yung isa nating GP1799. Ayaw kong isa lang, ayaw kong ipaship sa ka-airsoft ng hindi naka-fine tuning yung trigger job. Masisira lang po kami. Yung mga unit kasi na hindi naka-fine tuning yung trigger job, lalabas yung sira nun sa customer, sa ka-airsoft. Biruin mo, ang layo nung isa, Difon Quirino. Ano to? Going Isabela to, no? O Isabela to. Difon Quirino. Kaya si Sir Marlo Salva. Pag ipinaship ko sa kanya yung isang GP1799 na stock, na hindi man lang na i-trigger job fine tuning, lalabas yung sira after 1 month sa kanya. So, ano mangyayari? Kawawa naman ang layo niya. Kung isang kanto lang yung pagitan namin, pwede. Anytime niya siya maging bakante, dalhin niya rito, di ba? Pero dahil nga hindi, so, ipa-fine tuning and trigger job muna siya bago natin ipadala doon sa kanya. Okay? So, bilang lang ng ilang araw lang naman, no? So, okay. So, ito na muna for now. So, meron ng mga airsoft BBs, meron na ring oil, maggagas na tayo. Okay? Gamit tayo mga airsoft 12 kg lang, no? Most of the Glock, most of the unit 12 kg lang naman talaga. Pero syempre, may mga unit pa rin tayo na premium na ginagamitan ng 14 kg. Okay? Upside down. Hindi pwedeng pa ganyan or patayo. Kailangan pataob. Sakto mo din. Press down. 1, 2. 2 seconds lang mga ka-airsoft. Enough na sa isang full rounds. Okay? Ngayon, hindi pa natin ito na-oil. Paso, kasa. Patay tayo rito. Ang medyo mahirap. Okay. Sige. Kasa natin. Kasa. I-lock manually. Okay? Medyo maselan to kasi walang opening sa ibabaw. Wala ring opening dito. Nandito. Okay? Kailangan talagang maitutok mo sa nozzle niya. Okay? Nozzle. Ay, hindi naman pala mahirap. Akala ko naman mahirap. Hindi naman. Abot pala, oh. O, yun. So, okay? Then, release. Ito, release. Then, rest. Nasa loob. Yan. Makikita nyo, wala siyang slide. Wala siya. Ito siya, oh. Yan. Nandito rin yung selector niya ng rapid and single. Tama ba ako? Oo nga, ito nga yun, di ba? Okay. So, hindi mo pala siya ma-select rapid and single ng hindi nakakasa. Mahihirapan siya. Let's see. Okay. Okay? Pasok! Mga ka-airsoft, Double AP by Action Army, Assassin Edition, kasa. Ready to fire. Single fire muna. Firing! Grabe, may recoil. Rapid fire. Balik natin single fire. Sarap. Simple unit. Nakakatawa, no? Okay.
Sarap! Isa pa nga! Ang sarap, nasarapan ako. Simple lang talaga siya. Okay, pero mas masarap siya sa totoo lang sa single. Ang daling i-maneuver. Firing. Okay, naubusan na ako ng hangin. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then, bumigay. Then, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, then, syempre, anong gagawin natin sa magazine? Pag wala na laman, clear. Okay, then, make sure na wala laman bala bago itabi. Okay. So, ayun, nako, dapat tatlo to. Yun nga, nag-back out yung ka-airsoft natin dito. So, medyo nagkaroon ng konting twist, no? Okay, maganda po gamitin yan. Solid. Ay, ng 50 rounds long mag. Ito. Pwede naman. Pwede naman. Kaya lang ako kasi, hindi, kanya-kanyang taste din. Yung iba gusto long mag. Pero ako kasi, kaya ako gagamitin to dahil madaling i-conceal. Dahil ang daling gamitin. Ang handy. Ngayon, pag ginabahan ko yung magazine nito, ang tendency, medyo siya, medyo lalaki, magiging bulky, di ba? For me, ako point of view ko, mas okay sa akin kung original lang, no? Pero syempre, nasa sa inyo pa rin, kung ano yung trip nyo, kung ano yung gusto nyo. Naka-fix barrel to, ha? Okay, so, ayun, bossing, ganda niyan, bossing, grabe, bossing na ako ngayon. Hindi ako bossing! Hindi rin ako boss. Kayo yung boss, okay, no? Ritual! Bago ka lang dito, siguro mag-PM ka kay Boss Bigman, no? Okay. Mag-PM ka, sir. Rifle kung meron, mga 7. Wala pong rifle na 7.75. Grabe, wala nun, no? Dito sa Bigman, mga ka-airsoft, wala nun, ha? Kasi, ayaw namin mag-cater ng mga putyo-putyo na gano'n. Sa iba siguro meron nun, no? Yun yung lowest of the lowest, gawang Lunes, sirang Martes. Tipong kakabili mo pa lang, kinakabahan ka na. Kasi anytime pwede siya masira eh. Pag binili mo yon, kakabaka ka na, di ba? Magkakaroon ka ng heart attack siguro. Nagpapalpitate ka. Walang kakwenta-kwenta yon. Yung mga 7.75, walang ganun, no? Bossing, Ritual, siguro tama, bago ka lang rito, pero nandun ka kasi sa sa shop na quality yung binebenta. Quality yung meron. Kung naghahanap ka ng mga putyo-putyo na unit, hindi po, pasensya na, pero hindi to yung shop na ganun, no? Dito, masaya kami sa community kasi walang toxic. Dito, masaya kami sa community kasi quality yung binebenta. Mapapansin nyo, wala naman nagmumura sa amin sa comment section na PI ka, walang kwenta yung binenta mo, sira agad. Walang naggagaganon sa amin. May mga nambabash sa amin, yung mga natatapakan namin, no? Pero dito walang nagme-message sa amin na buwisit ka, yung binenta mo, walang kwenta. Buwisit ka, yung binenta mo, sira agad. PI ka, walang kwenta yung mga produkto mo. Walang ganun sa amin dito kasi, dito, all goods. Tandaan nyo, quality unit ang mabibili nyo sa Bigman. Kung naghahanap kayo ng mga gawang Lunes, sirang Martes, putyo-putyo na unit, sa iba na lang po. Sa iba na lang. Pero dito po, quality po ang pinaglalaban dito, no? Mas okay sa amin ang quality versus quantity. Di baling ang benta namin everyday, 5, 10 lang na unit, okay na. Kahit 5 lang, okay na. Basta quality yung mabenta namin. Hindi kami nag-aasam ng bumenta ng sobrang dami everyday, pero karamihan dun sa binentahan mo, minumura ka patalikod kasi yung unit na nabili niya sa'yo walang kwenta. Okay? So, yun lang muna mga ka-airsoft for now, no? Mamaya siguro live ulit tayo, no? Tignan natin kung maihabol natin yung yung natin i-fine tune yung trigger job. Pero if not,
Basta sa mga darating na araw, ilalive natin. Okay? Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.